Walang atrasan, hanggang sa kamatayan. Ang matagal nang inaabangan na banggaan, Hisoka laban kay Fei Tan, sa wakas nangyari na sa loob ng mundo ng Hunter x Hunter. Walang daya, walang tigil, walang kapatawaran. Isa sa kanila ang hindi na nakalabas ng buhay. Sa labanang ito, masisilayan natin ang tunay na hangganan ng kakayahan ni Fei Tan bilang isa sa pinakamisteryosong miyembro ng Phantom Troop, at ang malademonyong galing ni Hisoka sa pakikipaglaban. Kung paanong pinlano, pinatindi, at tinapos ang laban ng dalawang halimaw sa larangan ng Nen. Kaya, wag na natin itong patagalin, intro muna tayo. My shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take. Sa isang abandonadong gusali sa gitna ng Meteor City, isang lihim na laban ang naganap, isang laban na hindi nakasulat sa mga libro. Wala sa plano ng Phantom Troop, wala sa gusto ni Crollo. Ito ay personal. Matapos ang madugong laban ni Hisoka laban sa ilang miyembro ng troop, na si Sholnark at Cortopi, ay naghiganti ang grupo. Ngunit imbes na pasukin ni Fei Tan ang misyon ng paghihiganti bilang utos, pinili niya ito bilang kasiyahan. Gusto niyang subukan si Hisoka. Gusto niyang makita kung mas matindi ba itong kalaban kesa sa kanya, at kung mas malakas ba ito kaysa sa kanya. Nagkita sila sa loob ng isang gusaling sadyang inihanda ni Fei Tan. Madilim, may patak ng tubig, sira-sira ang kisame, at tahimik, dito ay nagsalita si Hisoka. Matagal na rin akong nababagot, wika ni Hisoka, habang hinihimas ang kanyang playing cards, at sumagot si Fei Tan nang marinig ang sinabi ni Hisoka. Makakaramdam ka ng totoong sakit ngayon, na di mo naramdaman sa mga pinaslang mo, malamig na sambit ni Fei Tan, na unti-unting sumusuot sa kanyang armor. Agad na umatake si Fei Tan gamit ang bilis at kutsilyo. Tinadtad niya ng sunod-sunod na slash si Hisoka. Ngunit gamit ang bungee gum, napigilan ng huli ang lahat ng atake at hinila si Fei Tan upang mapalapit, isang trap na nauwi sa isang close-range na explosive punch. Ngunit mabilis ding nakawala si Fei Tan gamit ang Painpacker Rising Sun. Lumikha ito ng malaaraw na apoy sa buong lugar. Tumalon palabas si Hisoka, duguan, ngunit buhay. Dito naging matindi ang paglalaban. Si Hisoka ay ginamit ang diskarte, naglagay ng mga invisible bungee gum traps sa paligid. Habang si Fei Tan naman ay lalo pang naging agresibo. Ginamit niya ang pain bilang gasolina ng galit. Tinamaan siya ng matinding suntok ni Hisoka sa tiyan, at hindi lang suntok, pinasok nito ang bungee gum sa loob ng katawan ni Fei Tan. Dahil sa sakit at galit, tinawag ni Fei Tan ang mas advanced na bersyon ng Painpacker, Hell Ember, isang apoy na hindi kayang apulain. Ngunit bago ito sumabog, hinila na ni Hisoka ang sariling katawan palayo gamit ang bungee gum na nakakabit sa kisame. Kasabay ng pagsabog ng Hell Ember, hinila niya ang katawan ni Fei Tan, na tinamaan ng sariling apoy. Habang sunog ang buong katawan, sinigurado ni Hisoka ang pagtatapos gamit ang isang card sa leeg ni Fei Tan. Bagsak si Fei Tan, ngunit may buhay pa, bahagya, ngunit talo na. Tumawa si Hisoka, duguan, ngunit buhay. Sa sunod, baka si Crollo naman ulit. Iniwan niya ang lugar, habang ang mga natirang troop members ay natulala sa balita. Hindi ito isang laban ng plano, ito ay laban ng sining ng kamatayan.